Yun, dahil listed ng dogs mga boss. So, paano naman natin siya iti-trade dito sa OKX Exchange? So, una, punta lang kayo rito sa asset. Then, pindutin nyo lang yung funding. Tapos, i-search nyo yung dogs. Yan. After nyan guys, transfer nyo na. Yan. From funding to trading. Kasi iti-trade nga natin siya. So, confirm lang. Tapos, balik tayo. Punta naman tayo sa trading. Ayan. So, search ulit natin si dogs. Dito na siya guys. Dito na siya to trading. Dogs, tapos spot. Tapos yan, sell. Ito guys, kung 25% na isa-sell nyo ba si dogs, 50%, 75%, or 100%. So, pag napindot nyo na itong 100% na to, ito yung current price niya. Ito nasa gitna na to. So, ito yung amount na ibebenta nyo. Oops, napindot ulit. Then, ito yung current price nasa taas. Tapos, ito yung makukuha nyo o yung mapagbentahan nyo. Ito kasi conversion to ng dogs to USDT. So, ito na yung makukuha nyo yung dogs. If ever, ibenta nyo ito, yung specific amount na ganito. After yan guys, pag pinindot nyo itong sell dogs, papasok din yan sa trading. Nasa trading pa rin siya. So, for example, binenta natin siya. Nag-sell dogs kayo. Punta lang ulit kayo sa assets. Then, sa trading, pindutin nyo siya. May makikita kayo rito USDT. So, hindi na siya dogs guys ha. USDT na siya. Kasi na-convert na siya or binenta nyo na siya sa USDT. So, once na USDT na siya, for example, USDT to, si Ron, USDT siya, for example. Pindutin nyo lang siya. Then, transfer nyo ulit from trading naman to funding. So, once na nilipat natin siya ron, balik lang kayo sa funding naman. So, confirm nyo lang siya, confirm. Then yun, punta na kayo sa funding. Yan, back lang. Then, asset ulit, then funding. So, nung nandito na siya guys, halimbawa, ito na siya. Pumasok na siya sa funding, si USDT natin. Ang pipindutin naman natin siya sa, si USDT. So, ibebenta naman natin siya sa P2P trading. I-withdraw na natin siya eh. So, withdraw lang natin siya guys. Dito, P2P trading. Ayan. Guys, ito yung mga prices niya. So, marami kasing buyers yan. Marami kayong pwedeng pagbentahan. Pero, syempre, merong mga ranges ng price. Halimbawa, ilagay lang din na meron kayong specific value na USDT. Ayan. Ilagay nyo lang, ito yung USDT nyo. Ito yung amount nyo. Ilagay nyo lang dito. Halimbawa, meron kang 50 USDT. Ayan, ilagay nyo yan. Then, i-enter nyo. Lalabas kasi yan. Meron kasi yung range yan eh. Halimbawa, ganito lang. 10,000 to 197,000 yung binibili niya. From 100,000 to 200,040. Para mag-appear lang siya. Tapos, ilalagay niyo yung payment method. So, guys, ito yung hinihintay nyo. Yan, may GCash na rito. So, kailangan nyo lang ilagay sa, dito sa OKX yung mga GCash ninyo. Pag if ever naman nawala, may lalabas naman dyan na paano nyo mailalagay yung GCash number ninyo, then yung name nyo dito sa exchanges mo. Then, apply nyo lang yan. Ito, sa payment methods, GCash, then apply nyo lang yan. So, lalabas dyan yung mga buyer na uma-accept na GCash. Yan. Kung anong gusto ninyo, yan. Pindutin nyo lang kung gusto ninyo. Bank transfer ba, Paymaya, Bangko. So, marami dyan. Pero syempre, GCash lang madalas ginagamit. So, GCash apply lang. Then, amount lang kung magkano ibebenta nyo. Then, pili lang kayo dyan na pasok sa range or sa price na gusto ninyo. Ito yung mga prices nila. 56.51, 52, 51. Yan, pindot ng pindot eh. So yun guys, so magkaroon lang kayo ng transaction dito sa loob. So madali na lang, sobrang dali na lang i-follow kasi may mga instruction naman paano niya talaga ibenta. Then paano niyo ma-release. May mga button lang pipindutin like release mo na si USDT mo. But be sure syempre na na-receive nyo na yung pinakang price nung ibinebenta nyo. Then ganun lang guys, yung papasok na sa GCash nyo. Then yun, pwede mo na siyang i-cash out.
pera na siya. Ganun lang guys. Peace.